Rasputin, Myth, Death, and the Romanovs. Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakaloka-loka at pinakakontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Rusya. Titingnan natin ang buhay ni Grigory Rasputin, lalo na yung mga bali-balitang parang galing sa pelikula tungkol sa buhay niya, sa pagkamatay niya, at sa literal na bahagi ng katawan niya. Game? Malamang narinig nyo na yung sikat na chismis o urban legend tungkol sa isang medyo weird na relic o bahagi ng katawan niya na nakatago daw sa isang museo. Pero sa pagsusuring ito, magpapaka-historical detective tayo. Hihimayin natin ang mga detalye para malaman kung ano nga ba ang totoo at kung ano ang purong kwentong barbero lang. Section 1. The Mysterious Monk. Siyempre, para mag-gets natin yung alamat, kailangan mula nating kilalanin yung tao. Paano ba nangyari na ang isang simpleng magsasaka mula sa Siberia ay nakapasok sa pinakamataas na uri ng lipunang Ruso? Nangyari yan bandang 1905. Nakuha ni Rasputin ang buong tiwala ni Tsar Nicholas II at Tsarina Alexandra. Bakit? Kasi siya lang daw ang nakakapagpagaling sa anak nilang si Alexei. May hemophilia kasi yung bata. Isang sakit kung saan hindi tumitigil ang pagdugo kapag nasugatan ka. Dahil parang himalang napakalma ni Rasputin yung bata, itinuring siyang parang santo ng pamilya. At dito na nagsimula ang problema. Dahil sa buong tiwala ng Tsarina, nagkaroon si Rasputin ng sobrang laking kapangyarihan sa gobyerno. Nung umalis ang Tsar para pamunuan ng hukbo noong World War I, si Rasputin ang naging top political advisor behind the scenes. Siya na ang literal ang nagpapatakbo ng show. Dahil sa level ng power na yan, syempre galit na galit sa kanya ang mga Russian nobles. Tinawag siyang masamang impluensya, pinaratagan ng kung ano-anong immoralidad, at nakita bilang lihim na diktador. Natakot sila na baka tuluyang sirain ni Rasputin ang monarkiya. Section 2. The Hard Death. Ang matinding galit na ito ang nag-trigger sa isang maalamat na assassination plot noong December 1916 na pinangunahan ni Prince Felix Yusupov. At dito magsisimula ang pinakamatinding kwento tungkol sa kanya. Isipin nyo to, binansagan siyang the unkillable man dahil parang hindi siya mamatay-matay. Una, pinakain siya ng cake at alak na may cyanide, pero walang epekto. Wala lang sa kanya. Tapos, binaril na siya ni Yusupov. Akala nila tapos na, pero biglang bumahon si Rasputin para tumakas. Kaya binaril ulit. Sa huli, binugbog, tinali at itinapon siya sa nagyayelong Neva River. Nung nahanap ang bangkay, namatay siya sa pagkalunod. Nakaligtas sa lason at bala para lang malunod sa yelo. Grabe, di ba? Pero kahit napatay na nila si Rasputin, too late na para sa mga Romanov. Ang galit ng mga tao sa korupsyon at gulo na inugnay kay Rasputin ay naging mitya para sa 1917 Russian Revolution. Ito yung tuluyang nagpapabagsak at tumapos sa pamilyang Romanov. Section 3. The Famous Museum. Pero wait, hindi nagtatapos ang kwento ni Rasputin sa ilalim ng nagyayelong ilog. Actually, mas naging loka-loka pang alamat niya pagkatapos niyang mamatay. Dito napapasok yung pinakasikat na chismis. Ayon sa pop culture, pinutol daw ang ari niya pagkatapos siyang patayin at may sukat daw itong 12 to 13 inches. Ninakaw daw ito ng isang katulong at ngayon nakadisplay raw sa St. Petersburg Museum of Erotica. Section 4. The Autopsy Truth. So, ang malaking tanong na yon, yung sikat na 12-inch specimen sa museo, kay Grigory Rasputin ba talaga yon? Pagtabihin natin ang mga kwento at ang totoo. Sa isang side, andyan ang museum myth, isang malaking nakapreservang organ na proud nakadisplay sa publiko. Pero sa kabilang side, meron tayong 1916 autopsy report. Ang official na medical record ay nagsasabing buong-buo ang katawan niya at walang anumang pinutol. So malinaw, kinokontra ng display sa museo ang totoong science mula 1916. At kung science din lang ang pag-uusapan, agree ang mga modernong eksperto na may mali talaga. Wala ni isang patak ng DNA ang nagpapatunay na kay Rasputin yun. Ang malala pa, tingin ng maraming biologist, mas kamukha pa ito ng anatomy ng isang baka o ng isang balyena. Balyena, isipin nyo yun. Kaya naman para sa mga seryosong historian, isa itong malaking fake. Para walang duda, pakinggan natin mismo ang opisyal na autopsy report ni Dr. Dmitry Kosorotov. Nakasulat doon na ang kanyang genitals ay intact at walang sugat. Ibig sabihin, kahit bugbog sarado at tadtad ng bala ang katawan ni Rasputin, walang totoong pagputol na nangyari. Section 5. Why was the myth created?
Kung totoo pala sa autopsy na buo ang katawan niya, bakit naimbento at kumalat ang ganito kalaking kasinungalingan in the first place? Makikita natin dito kung paano nag-evolve ang chismis sa loob ng isang siglo. Nagsimula ito noong 1910s bilang black propaganda para sirain ang pangalan ng mga Romanov. Pagsapit ng 1920s, naging bahagi ito ng exile folklore na kumalat sa Europa dala ng mga tumakas sa revolusyon. Hanggang sa pagdating ng 2000s, ginawa na lang itong modern marketing para humakot ng mga turista at pagkakitaan sa museum. Sabi ng mga top biographers na sina Douglas Smith at Brian Moynihan, hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang propaganda campaign. Ginamit ng mga kalaban ni Rasputin ang usap-usapan tungkol sa kanyang pagiging hypersexual para sirain ang imahe ng Tsarina. Dinagdagan pa nila ng kwento na kasali daw siya sa mga kakaibang ritual ng kultong Cleisty. Ginamit nila ang kahinaan ng publiko na maniwala agad sa dark magic at milagro para mas bumenta ang paninira. Kaya ang pinakamahalagang takeaway natin dito, ang totoong kasaysayan, madalas mong matatagpuan sa mga tahimik at maalikabok na archive, hindi sa mga pinasikat na garapon sa museo. Kapag inalis mo yung mga fake news at propaganda, makikita mong mas nakakabilib pa ang mga napatunayang katotohanan kaysa sa mga inimbentong kwento ng dark magic. Na nagiiwan sa atin ng isang nakakabaliw na tanong tungkol sa ating pagkakatao. Kapag binigyan tayo ng choice sa pagitan ng isang simpleng medical records at isang ligaw at makulay na alamat, bakit kaya halos palagi nating pinipiling paniwalaan ng alamat? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito.